Breaking news, Marcoleta nagsalita na binasag na ang katahimikan, kamera nagpanik na VP Sara. Ayan usapang kamera na naman tayo Mga katunay, na-miss nyo ba ako? Natural na magsasalita dyan, sasabihin, hindi. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Pinas News Portal. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Ano ito? Ano ito? Pasok! Napahiya po ang mga congressman, no? Siyempre, itong boses na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Sir Badong Aratales. Credits po sa inyo, Sir Badong. At siyempre, suportahan nyo din ang kanyang channel at mag-subscribe. Alright, tuloy natin. Gusto pong isa lang, kahit po hindi dumalo ang ating Vice President, gusto pa rin nilang pag-usapan yung 125 million. Walang katapusan yung... Ano ba yan? Hindi pa natatapos yan? Grabe naman, oh. Ano ba yan? Pinaliwanag na yan, Ano pa bang hinahalungkat dyan, Mariosep naman? Diba? Yan, dyan na lang kayo nakatutok sa 125 million. O, yung mga distritong sinasakupan nyo, naaasikaso nyo pa ba? Baka mamaya, hindi na. Diba, busy kayo dyan sa 125 million. Sana all merong 125 million. Ano ba yan? Matatapos na ang termino nyo, 125 million pa rin ang usapan. $125 million. Sana, naiwasan yung pagkapahiya nila kung nakikinig na sila. Kasi last hearing, pa po, nasagot na ng COA na walang problema yung 125. Kung sana nakinig na sila, sa sarili nilang pahiring, hindi po Ito pong mga congressman na to, galing po to Quadcom na to Siguro na-realize nila mas malupit. Bago natin pag-usapan yan, may time pa rin na pinag-usapan yung si Marcoleta. Gusto pa ngang patanggal sa record yung mga pinagsabi ni Marcoleta. Walang tanggalan sa record. Diba? Bakit tatanggalin? May tinatago ba tayo? Wala ka tinatago, huwag nyo nang tanggalin. Diba? Yung mga tinatanong ni Marcoleta ay karapat-dapat lang talaga itanong. Siyempre, curious siya sa mga nangyayari. Curious siya kung bakit kayo masyadong mainit sa bay. Diba? At saka kung ano na yung nangyayari. Kasi kayo, may nasisilip kayo sa Vice. Baka sa inyo, kaya nagaganyan si Kong Marcoleta, siyempre baka may nasisilip din siya sa inyo. Masama ba namang manita si Kong Marcoleta? Kayo nga sita ng sita kay VP Sara. Diba? Parang unfair naman masyado yun. Diba? Gusto nyo si VP Sara mayroong patunayan sa inyo, pero kayo ayaw nyong may patunayan kay VP Sara. Diba? Congressman din naman si Kong Marcoleta. O karapatan din naman niyang magtanong kung ano yung gusto niyang itanong. Bakit natin iniiwasan? Diba? Kasi may kasabihan nga tayo, no? Kapag iniiwasan mong isang tanong, ang ibig sabihin yan, may tinatago ka. Or ibig sabihin yan, wag na, baka may magalit. Kasi, si Marcoleta daw po ay hindi kasali, hindi miyembro, kaya dapat hindi na pagtuunan ng out of order si Marcoleta dahil hindi lang siya miyembro. Hindi po dahil out of order yung kanyang mga sinasabi. Ang question ni Marcoleta, sarili nilang rules Oo. Yung sarili nilang rules. Yung sinasabi ko, baka may nakikita siyang hindi maganda. Yung sarili nilang rules, kumbaga, nakakalimutan na nila. Hindi na nila ginagawa yung talagang tradisyon nila. Diba? Kumbaga, pinapaalala lang ni Kong Marcoleta. Diba? Ang question ni Marcoleta, hindi na raw siya miyembro. Dahil tinanggal siya. Nakita nyo? No? Tanong ko sa mga congressman, paano nyo sasabihin na parehas kayo dyan? Pag meron kayong hindi nakasundo na congressman, kasama ninyo sa House. Alam po ninyo, sa totoo, dapat ang Congress
binubuo yan ng minority tsaka majority. Meron pong opposition dyan. Bahagi nga ng majority si Marcoleta sa totoo. Pero ang turing nyo pa rin, no? Porket nakakontra, porket pinagtatanggol sa BP Sara, ano ang ginawa ninyo? Tinanggal ninyo. O, di ba? Sa kanila nanggagaling yung salitang transparency, pero sila yung hindi gumagawa. Sila dapat yung nangungunang ipakita yung salitang transparency. 'Di ba? Kung si Kong Marcoleta ay nagkakaganyan sa inyo, syempre may karapatan niya 'yon. 'Di ba? Kung kayo ginaganyan niyo si VP Sara, syempre karapatan niyo din 'yon. Kumbaga lahat ng tao ay may karapatan sa mundo. 'Di ba? Kaya ako sa tingin ko wala naman talagang masamang si Marcoleta eh. Walang masamang tinapay kay Marcoleta. Tinatanong niya lang, kumbaga walang personalan, tanungan lang to. Diba? Kayo nga, walang personalan, tanungan lang din yun sa inyo. Diba? Ngayon, kapag kontra, kailangan ba tanggalin natin yan? Kailangan hindi. Kasi nagiging obvious kayo masyado. Once na si Marcoleta yan, tinanggal nyo. Syempre, obvious. Ibig sabihin nun, oh, may tinatago ba to? Diba? Kasi kinokontra sila eh. Kailangan ba laging sasakay na lang sa kalabaw yung mga ibon? Siyempre, si Kong Marcoleta, hindi siya ganun. 'Di ba? Kaya nagiging obvious kayo, napapag-isipan kayo ng mga tao ng hindi maganda. 'Di ba? Ganyan ba yung gusto nyong mangyari? Kaya nga sinasabi ko, ang posisyon nyo, hindi naman panghabang buhay yan. No? Maaari kayong palitan. Baka mamaya kumpiyansa kayo sa lugar ko, malakas ako eh. 'Di ba? Baka mamaya sa ginagawa nyong yan, humina kayong bigla. Kasi nga, syempre, wala na kayong inaasikaso, wala na kayong inaatupag, kundi puro ganyan. 'Di ba? Yung distrito nyo ba is naoobserbahan nyo, nababalitaan nyo pa kung ano na yung nangyayari? Syempre, laging na lang napapag-usapan yung ganyan, puro BP Sara, at diba parang nakakawalang gana sa taong bayan. Syempre, isipin sa inyo, binoto ko pa tong tao na to, tapos puro ganyan lang pag-uusapan. Ang gusto kasi ng taong bayan, yung kumikilos, yung nakikita nila na kami naman. Diba? Yan si VP Sara ba, kapag yan na-impeach nyo, anong mangyayari? Diba? Magmumura ba yung bilihin? Magmumura ba lahat? Diba? Magbabalik na ba tayo sa nakaraan na mura, yung piso, may value? Di ba wala pa rin? Ganun pa rin. Solusyon ba ang mga Duterte kapag nakulong ang mga Duterte o mawala sa pwesto? Di ba? Grabe. Kasi kung solusyon ng mga Duterte, kapag nawala sila sa pwesto, ang unang-unang gagawa niya si VP Sara, siya na mismo magbibitaw kung siya lang talaga ang problema. Di ba? Ang usapin pala dyan, pag kumampi ka kay VP Sara, tanggal ka sa posisyon mo. Unfair. Ang malupit pa, hindi lang po tinanggal bilang vice chairman si Marcoleta, tinanggal pa siya bilang member ng committee na pinamumunuan ni Chua. Pero kung hindi ka miyembro, kahit hindi ka miyembro, basta kakampi ka, mag-a-apply ka lang, katulad nung ginawa ni Dan Fernandez. Hindi, kasi kinalaban daw nila si Bossing. Sabi kay Kong Marcoleta, kinakalaban mo si Bossing to. Hindi pa pwedeng ganyan. Hindi pala miyembro yan. Ang ginawa nila ngayon, full force po eh. Yung Quadcom na nakita nilang effective na nag-imbestiga ayon sa kagustuhan ng House, in-import nila lahat. Lahat po ng taga Quadcom, kung hindi ka miyembro, mag-apply ka lang, member ka na. Hindi, tsaka Sir Badong eto si Kong Marcoleta, kung sakaling kumakampi man siya kay VP Sara, sila halos napakarami. Bakit? Ibig sabihin, tinatanggal si Kong Marcoleta, hindi nila kaya si Kong Marcoleta, mag-isa lang si Kong Marcoleta. Di ba? Kasi baka mamaya si Kong Marcoleta may sinasabi, may nasasaktan sa kanila. Tanggalin na nga natin, nasasaktan ako sa mga sinasabi niya. Di ba? Baka nga kasi ibang sumasali sa mga ganyan, yung sa kanila. Baka mamaya labag sa kalooban nila, nasasaktan kami, pati kami nadadamay dito pag nagsasalita si Kong Marcoleta ng kung ano-ano, nasasaktan kami. It hurts, you know? Di ba? Dapat hindi ganon. Pero pag ikaw, kasi kakampi ka eh. Halatang-halata na, no? Wala nang taguan. Pero hindi rin po sila nagpapatawad kung hindi ka po miyembro. Katulad po kung kahit ikaw ay vice chairman, originally, si Marcoleta ay vice chairman po ni Chua.
Pero kung hindi ka kapanalig, lalo na kung nakita nila na kinakampihan mo si BP Sara, wala na pong taguan sa house. Hindi na nagtatago ng Masyado na kasing nangyayari is personal na. Bulgara na yung nangyayari. Kung kampi ka kay VP Sara, congressman ka, kampi ka, ay bahala ka na sa buhay mo. 'Di ba? Wala kang posisyon dito sa amin. 'Di ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay kakampi kay VP Sara, is kailangan handa ka sa mga consequences na mangyayari. 'Di ba? Lalong-lalo na kasama mo yung mga 'yan. Hindi naman pwedeng ano, 'di ba? Siyempre takot lang ng mga 'yan sa bossing. Doon na lang doon na lang tayo Kaya alam ko kaya kayo nagkakaganyan. Kumbaga siyempre alam natin may sinabi si VP Sara na pasabog sa inyong mga bossing. 'Di ba? So kaysa magsalita sila bossing, kayo na lang ang ibang nanangga. Kayo na lang magsalita diyan. Yung sasabihin ko, kayo na magsabi. 'Di ba? Ngayon kapag may VP Sara na kampi diyan, sibakin niyo 'yan. Ako siga dito Hawak ko kayo dito. Hindi lang hawak, sakal ko pa kayo sa leeg. Kaya sumunod kayo sa akin. Kung hindi kayo sumunod, tatanggalan ko kayo ng budget. Ay, nako. Kami, wala pong ganun tatanggalin ka sa posisyon. Hindi po sa pagiging... Tayo, walang personalan dito, Siyempre ako, baka mamaya magalit kayo sa akin. Yan kasi yung nakararamdaman ko. Yan yung nakikita ko. It's so very, 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 very unfair. No, hindi po tama yan. Bilang kayo ay serbisyo publiko, kailangan ipinapakita nyo sa taong bayan na nagiging patas kayo sa mga nangyayari. 'Di ba? So kung ganyan, meron kayong mga taong pinagtatakpan o kahit mali ang ginagawa niya, is mali yun. 'Di ba? Paano kayo pagkakatiwalaan ng mga tao kung ganyan ang nangyayari? 'Di ba? Pinapayuhan ko pa kayo. Diba? Vice Chair, tatanggalin ka mismo sa pagiging miyembro. Wala na nga namang kukontra sa kanila. Oh. Mapa-minority, mapa-majority, kalaban lahat si BP Sara. Kaya hindi sanay na kukontra yung mga yan. Kaya galit na galit pag nariyan si Marcoleta. So ano po yung naganap? No? Una, sumulat po si BP Sara na hindi siya dadalo. Ganda ng sinabi ni BP Sara, ipinahiya sila lahat mahaba. Kukunin nila. Ang punto ni BP Sara, hindi ako dadalo dyan dahil ayaw ko maging parte niyan. Paninira lang naman yan. Yung gist na lang. Hindi, tsaka dadalo pa si VP Sara dyan. Ano lang naman ang sasabihin nila? Ano lang naman ang mangyayari? Di ba baliwala din? Di ba? Wala namang pag-uusapan kundi puro yun lang din. Tira sa kanya. Di ba? Okay lang sana kung sa ikagaganda ng bayan yung pag-uusapan No? Wala Ang pag-uusapan nila same as usual. Di ba? Walang iba. So, anong gagawin ni VP Sara dyan? Makikipagtalakan na naman para meron na namang bagong pag-uusapan. Pasasagutin nila ng pasasagutin si VP Sara. Si VP Sara ayaw naman talaga sumagot sa inyo. Di ba? Kasi nga ba, sasagutin kayo ni VP Sara kahit sagutin niya ng tama. Kukulitin nyo pa rin. Gusto nyo gawin yung mali. Hindi niya na alam kung saan siya lulugar O kaya wag na lang ako pumunta dyan. Sayang lang oras nyo. Sayang din oras ko. Di ba? Kung naglilingkod si VP Sara, sabi niya, sayang oras ko. Etong oras na ipupunta ko dyan is ipaglingkod ko nila sa taong bayan. Wala pang problema. Nakatulong pa ako. Kumbaga kay VP Sara, time is gold. Ayun kasi, ang puro kay gold. Joke. Tapos, wala naman yan. Kung in aid of legislation yan, wala naman kayong pinapakita nung hindi naman ako congressman ba? Bakit kasama ako sa girguran? Dapat pala, ayon kay BP Sara, no? Kung ikaw ay in aid of legislation, ayon sa rules na kinote ni BP Sara, at ayon sa Constitution, dapat meron silang ideya kung ano yung ile-legislate nila bago sila magkaroon ng investigasyon. Parang dapat sinasabi na kukunin ka po namin na resource speaker
Kasi meron kaming lilikhaing batas tungkol dito. Ang nangyayari, for the sake, alam nyo na, no? Investigation in aid of impeachment. Oo. Di ba? Nagiging pulis na sila eh. Imbestiga sila na imbestiga eh. Ano ba kayo, congressman o pulis? Baka nagkamali kayo, baka mamaya gusto nyo maging pulis, ha? Ano, nagpulis na lang kayo. Total, tanong na naman kayo. Gusto nyo imbestiga. Kung naging pulis kayo, hindi may karapatan na kayo mag-imbestiga. Sabihin nyo, may karapatan din naman nila mag-imbestiga eh. Ano imbestiga? Mariosep, yung iniimbestiga nyo is napatunayan na. Inosente na yung tao, iniimbestigaan nyo pa rin. Matapos na lang. Tapusin nyo na kasi yan. Grabe naman kayo. Hindi matapos-tapos yan. Kung in aid po yan ng legislation, dapat mayroon silang pinopropose na batas. So malinaw yung mga punto ni VP Sara. Pero hindi nila binasa yun. In-acknowledge lang na may sulat. Ayan. So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam. Kailangan ko ba magpaalam? Kakain na ako. Ano yun? Si VP Sara, kailangan pang magpaalam. Saan? Sa Congress? Parang kayo yung tatay ni VP Sara. Paalis na ako. Hindi ko na sila maintindihan. Ayan, So, hindi na alam ni VP Sara talaga kung saan siya lulugar. 'Di ba? Kayo kasi yung gumagawa ng ganyan. Pati ba naman yung pag-alis niya, kailangan is updated kayo. Kailangan alam namin kung saan ka pupunta kahit bibili ka lang sa tindahan, alam namin. Grabe. Parang Vice President, ginagawa niyong preso. Ngayon lang nagkaroon ng ganyan. Parang mas may control pa yung camera kaysa Vice President eh. Lakas. Kailangan ko rin siguro magpaalam sa kanila kasi pupunta akong Cordillera sa susunod na mga araw para lang malaman na nila. Pupunta po ako sa Cordillera kasi merong isang senior citizen na babae doon na naghahanap sa akin. Gusto daw niya ako kausapin. So, magpapaalam po sa inyong lahat. Dito po si VP Sara para nakakaloko. Sinabi niya pa yung detalye, no? Kaya na nagpapaalam na si VP Sara ngayon. Baka may masabi pa kayo yan. Sus, Mariosep. Ayan mga ayan, buhaya. si Mr. Real Talker. Siyempre si Mr. Real Talker, follow nyo rin yan, ha? Sa kanyang FB pages, si Mr. Real Talker. Alam na. Happy kayo? Di ba? May pupuntahan na naman si VP Inday sa Cordillera. Mga buhaya, happy? Tama talaga si VP Inday. Ano ba gusto ng mga buhaya? Bawat kibot kailangan magpaalam sa kanila. Hindi na maintindihan My God! Itong mga buhaya na to, may letter na nga ibinigay si VP Inday Sara. Ang tagal-tagal na notice na yun na hindi na nga siya dadalo sa any hearing na yan. Tsaka napanood ko yung video ni VP Sara. Dadalo siya dyan, halos hindi na napag-uusapan yung problema ng bayan. Dapat ang pinag-uusapan, problema ng bayan, hindi puro siya. Diba? Okay lang sana kung merong pag-uusapan na problema na kailangan siya. Diba? Ngayon, kung kasama siya sa lulutas sa problema, okay yun. Yun nga ang gusto ni VP Sara eh. Kaso, kung ang poproblemahin lang nila ay kung paano nila mai-impeach o what, kung anong plano nila sa buhay nila kay VP Sara, is mali yun. Diba? Si VP Sara nagtatrabaho, tapos aabalahin mo. Diba? Parang curious kayo dun sa 125 na hindi nyo makalimutan. Si VP Sara nga kinakalimutan na yan, kayo binabalik nyo pa. Pass is pass. Mga buhaya, sabagay, pag mga buhaya walang utak. Ayun, natatay natin ngayon ng video na nagbula
kay Pinas News Portal. At syempre natungayan natin ang boses na yung kanina, si Sir Badong Aratelas, at syempre yung video na yan, si VP Sara at si Mr. Real Talker. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na atin natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.